Hindi natatakot ang Department of National Defense sa giyera. Isang utos lang ng Commander-in-Chief ng militar na si Pangulong Bongbong Marcos, wasak lahat ng floating barrier. Nagbigay hudyat na kasi ang Pangulo na pag-aalisin ang inilagay na floating barrier ng Chinese sa Baho de Masinloc. Inuunti-unti na nga ito ng Philippine Coast Guard. Dito nangangahulugan na agad na nakahanda ang Pilipinas sa anumang posibleng aksyon ng China. Babala kasi ng ilang eksperto, maaaring pagmulan ng napakalaking kaguluhan pag inalis ito. Malalapan yan ay mauwi na sa giyera. Pero hindi nagdalawang isip ang National Security Council na wasakin dahil na rin sa pag-uutos ng Pangulo. Gusto ko lang i-emphasize na ito pong Baho de Masinloc ay napakalapit sa Zambales, no? Ito pong lugar na ito ay within the 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansa. Bilang parte ng ating EEZ, tayo po ay may karapatan dyan, no? Yung po tinatawag na maritime entitlements natin, particularly para po sa ating mga mangingisda. At kailangan malaya silang makapag-mangisda dyan. So, ibig pong sabihin, kung ang tanong po ay may karapatan ba tayong tanggalin yung nilagay na barrier, meron po. Maliwanag po ang international law dyan, ang UNCLOS dyan, at may karapatan ng ating bansa na tanggalin yung inilagay ng Chinese Coast Guard. Sobrang nakakilabot daw ang inutos ni PBBM. Pahayag yan ni security expert Jay Batong Bakal. Napakalakas raw ng loob ng Pilipinas para labanan ang pagmamatigas ng China. Nangangahulugan daw ito na hindi takot ang ating bansa kung anuman ang masusunod na hakbang ng China. Sa utos daw ni PBBM na ito, pwedeng mas lalong tumindi pa ang tensyon sa West Philippine Sea. Di talaga papalabag ang Pilipinas kahit anong gawin natin, kahit ang sabihan nating dahilan, no? And this shows we're serious, and this shows that we're willing to do what it takes, I think, no? And that should change China's calculus and posture and attitude towards us. We are just allowing our small fishermen to continue their traditional fishing activities. So in that sense, no, it would not merit a disproportionate response from China. Pag-aaral naman ng isa pang eksperto, nasa likod ng pagmamatigas ng Pilipinas ang Amerika. Ibig sabihin, may koordinasyon Armed Forces of the Philippines at US Army sa posibilidad ng gulo. Committed naman ng Amerika na makipaggera para sa Pilipinas, kaya talagang hindi natatakot si PBBM sa anumang posibleng mangyari. The new president, Mr. Marcos Jr., he sees much more eye to eye with the US, and there's plenty of evidence that the Philippine side and the US are working quite carefully together. I think coordinating their actions. We've seen, say, for example, American surveillance planes flying overhead during some of these confrontations between the Philippines and China, and I think a lot of help. I think possibly sort of been in the back room with sort of diplomatic support and that kind of thing. And I think that's given the Philippines the courage to be a bit more confrontational with China. Painit na ng painit ang tensyon. Pero sobrang nakakatuwa dahil hindi nagpatinag ang Pilipinas sa kabastosang ginawa ng China. Kayo, pabor ba kayo dito? I-komento sa baba ang inyong saloobin.